So ang paggamit ng palikuran ay kasama sa likas na ginagawa ng tao. Okay? Ito ay likas na ginagawa ng tao. So ang Islam ay may mabubuting asal na kapag ginampanan ng isang Muslim, siya ay makakamit ng gantimpala. So lahat ng mga tinatawag na sunnah ito yung mga recommended, highly recommended or mga kanais-nais na gagawin natin na hindi ito obligado, no? Na ibig sabihin, kung gusto mong gawin, it's fine, it's okay. Kung ayaw mong gawin, wala namang problema at wala kang kasalanan. But kung ito ay iyong isasagawa, ikaw ay magkakaroon ng additional na gantimpala. Mga pamaraan kung paano natin gagamitin yung palikuran. So ito ay sunan lang naman ito mga sisters, so hindi ito obligado. So una dito ay ang lugar na ginagamit bilang talikuran ay may dingding o tabing at hindi nakikita ang aura. So ang lugar na ginagamit, no, for example, ikaw ay pupupo or ano ba, kailangan nakasecure ka doon, sister, hindi nakikita yung aura mo o yung parte ng iyong katawan. So ano pa, hindi dapat gamitin sa tawag ng kalikasan. Ang daanan, no, ng mga tao o silong. So ito ay hindi natin pwedeng gagawin. Kunyari, ikaw ay naihi tapos wala kang makitang CR, so doon ka na lang sa daan. So wag, tumabi ka. Yung alam mo na hindi dinadaanan ng tao. O kaya yung sa ilalim ng puno. Okay? O kaya kung saan yung mga taong namamahinga. So, hindi pwede doon. Ano pa? Hindi dapat dalhin sa loob ng palikuran ang bagay na may pangalan ng Allah. So for example, meron kang tinatawag na yung singsing, tapos nakaukit doon yung pangalan ng Allah. So hindi mo pwedeng dadalhin yun doon. O kaya ikaw ay merong libro, no, na may pangalan ng Allah, especially yung Quran. So kapag ikaw ay ugali mong magdala ng Quran sa iyong bag at ikaw ay pupunta sa public toilet, so iwanan mo na lang sa labas. Okay? Kasi hindi yun pwedeng dalhin. And then ano pa yung yung etiquettes upon entering the toilet? Ito yung pagbigkas ng dua. So ano yung dua? So ito ay hindi naman ito obligado sa mga sisters na i-memorize niyo yung dua. Okay, bagkus ito ay kanais-nais din kung inyo itong ma-memorize. Then mga sisters, isa sa mga tahanan ng mga jinn, yung mga engkanto, no, mga bad jinns na hindi natin nakikita, ang pinaka paborito nilang tahanan ay ang toilet. Okay? So kaya bago tayo pumasok ng CR, mas mainam na ikaw ay nagdua, no? Kasi ang dua, ito yung protection sa iyo mula doon sa mga bad jinns. Okay? So ano yung dua bago ka pumasok ng palikuran? Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. So ito yung dua. Well, hindi pa naman ito talaga obligatory, but inshallah, hope you can memorize this also. Then, O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa mga lalaki at babaeng demonyo. So ito, letter G yan. babaeng demonyo. Tayyib. So, yung khubthi, ito yung lalaking demonyo or jinns. Khaba'ith, ito yung babae. So, lalaki at babae yung nasa loob ng ating palikuran. Kaya hindi tayo na-advise na manatili doon ng mahabang oras. So, may mga tao, inuugali nila na kapag sila ay magsi-CR, umaabot ng mga 1 oras, 2 oras. Ano yung ginagawa doon?
nagbabasa ng dyaryo habang ano kayang ginagawa. So hindi yun doon place kung saan ikaw magbabasa ng dyaryo o kaya place kung saan ikaw mamahinga. Ang paggamit natin ng palikuran is yung pagtanggal ng ating dumi sa ating katawan. Okay? So, wag po natin ugaliin yung magtambay tayo ng mahabang oras doon sa loob ng palikuran. Dahil alam nyo, mayroon doon mga demonyong lalaki at babae. Tayyib? So then, paglabas ng palikuran, ano yung dua na babanggitin? Gufranak. Ano ibig sabihin ng gufranak? Patawarin mo ako, O Allah. So yan. So next is mauna ang kaliwang paa sa pagpasok. Okay? Kanang paa naman ang paglabas. So of course, bago ka pumasok, 'di ba, binibigas natin yung dua. And then ipasok mo muna yung kaliwang paa. And then paglabas mo yung kanan naman. Okay? So inshallah, huwag humarap o tumalikod sa qibla. Okay? Paggamit ng palikuran kapag nasa labas ng bahay tulad ng disyerto. Okay, ibig sabihin ikaw ay naglalakbay. Wala kang makitang toilet doon. So tatabi ka na lang doon sa malayo na walang makita sa iyo. Pero huwag kang humarap sa qibla. Okay? So, assuming na hindi naman natin alam yung qibla kasi let's say wala kang phone at hindi mo natitrace yung direction ng qibla. So, wala pong sala yun. Walang kasalanan kung hindi natin sinasadya. But kung alam natin kung saan yung direction ng qibla, huwag po tayong humarap doon sa qibla. Next, iwasan ang matalsikan ng ihi. Okay, mapahira ng dumi ang damit at katawan. So ibig sabihin, tayong mga Muslim, babae man at lalaki, kapag tayo ay gumamit ng toilet or ikaw magbawas, no? So kinakailangan natin uupo, mga sisters. So kahit man nasa disyerto, kailangan ka din umupo. So huwag magsalita sa panahon ng paggamit ng palikuran. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbawas doon, no? Either ihi or solid na binawas mo doon o kaya naligo ka, wag po kayong mag-ingay doon. So yung iba kapag gumamit ng CR doon pa kumakanta. So hindi po pwede 'yon. Kahit sabihin mo na hindi Quran yung binabanggit, hindi, mas lalo na kung Quran, hindi talaga pwede. Meron doong mga demonyo, no? So kapag ka naingayan sila, baka ay yung mapapinsala ka, no? Dahil naingayan sila sa iyo. Kaya wag po. So inshallah, tapusin lang natin to. And we will continue inshallah next week, no? So ang kaliwang kamay ang gagamitin sa paghugas ng tubig. Ito yung tawag na istinja, no? Yung istinja is paggamit ng tubig sa paghugas, paglinis, pagpahid doon sa ating parte. At ang pagpahid ng tissue o bato, ang tawag ito is istijmar. So yan yung mga Arabic terminology again. So kapag katubig ang iyong panghugas, ito ay tinatawag na istinja sa Arabic. At kung kang gagamitin mo naman ay tissue or bato, kagaya before, kulang yung tubig nila kapag sila ay dumudumi doon sa disyerto, ang gamit nila is bato. So ang tawag niyan is istijmar. Tayyib. Then, panatilihing malinis ang palikuran bago umalis, kagaya ng paano mo ito natagpuan bago gamitin. So of course, hindi na natin ito kailangan ilagay sa ating isipan dahil bilang mga Muslim, partikular po ang
ating relihiyon sa kalinisan. So of course, kapag gumamit tayo ng public o kaya your own toilet, so kailangan panatilihin mo itong malinis. Especially kung gumagamit tayo ng public toilet o kaya toilet ng kaibigan mo. So, kailangan natin linisin ito pagkatapos. Huwag natin pabayaan na doon pa din yung dumi natin, no? So, inshallah. So, hanggang dito na lamang, mga sisters. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kung kayo ay may mga katanungan regarding doon sa ating natalakay, ito yung first day natin na kung saan nakatapos tayo ng 1 to 11 slides. Saan na yun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teacher. Pablo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sis. Welcome, sis. Abla, tanong ko lang po. Kasi binanggit nyo kanina yung hindi po pwedeng tatalsik yung urine sa sapatos o sa damit o sa balat. Kasi halimbawa po kasi usually po kasi hindi ako umuupo sa public na toilet. Opo, parang ganun po na medyo nakataas. Ano po ba yun? Paano yun? Okay lang po ba yun? Or na hindi naman? Yes, I got your point, sis. For example, ikaw ay nasa public area tapos sa tingin mo na hindi naman safe na umupo doon sa inodoro. So, 'di ba naka-squat ka or something like that. So, ang gagawin, make sure na walang na tumalsik na ihi doon sa parte ng ating katawan o kaya sa ating sapatos or dress, gano'n, no? And kung mayroon man, okay, pwede mo siyang hugasan ng tubig. Pukuskusin mo siya ng tubig kung sakasakaling ito ay nadapuan ng anumang bagay na madumi. So, kung doon ka sa CR, merong tubig doon. So, anuhin mo na lang ng tubig. If you think na yung damit na yon ay natalsikan, so, iyon, basahin mo na lang ng tubig.